Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga highlights ng chapter 1110 ng One Piece. One of the best chapters to of the year, or even ng buong Egghead Island arc. Finally, pinakita na ang Devil Fruit ability ng lahat ng Gorosei. At nakita na rin natin ang transformations nila. Sobrang cool at epic ng chapter na to. Kung interesado kayo, simulan na natin. Pinakita dito si Yamato at Momonosuke. Sinabi ni Yamato na magta-travel siya sa Wano tulad ni Oden. Nakakatawa yung reaction ni Momo dito. Para siyang nagme-make face na, okay sige, sabi mo eh. Medyo tumama yung isa sa mga cover story theory natin sa video na to. Isa sa mga theory ko is, ipapakita yung update sa mga buhay ng kaibigan ni Luffy sa Wano. Sina Momo, Yamato at mga Scabbards. Well, ito na yon. Hopefully, pati yung isa kong theory tama din. Sana mapakita din yung update kay Kaido kung buhay pa siya at sa mga crew niya. Sana Oda please. Introduction ng 4 na Gorosei. Ang 4 na Magic Circle last chapter ay nag-summon ng 4 na natitirang Gorosei. Sa simula, nag-appear sila na naka-shadow silhouette sa Zoan form at naglalabas ng Conqueror's Haki. Then, na-introduce isa-isa ang specific transformation nila. Saturn na nauna nang na-introduce. Gyoki, Spider Yokai na may cow head. Marcus Mars, Itsumade, Bird Yokai na may snake-like body. By the way, meaning pala ng yokai is Japanese monster, spirit, or something supernatural. Topman, Warcury, Hoki, monster-like boar. Ethan Baron, Venus Joro, Bakotsu, skeletal horse yokai. Lastly, Shepherd, Jupiter, Sandworm, mythical sand serpent. After pakita ng transformation names nila is yung beautiful shot ng full Zoan form ng 5 Gorosei. Massive sila at ang astig. Para sa akin, super similar to nung hinarap ni Madara yung mga tail beast sa Naruto. Pinaka gusto kong design is yung kay Warcury na monster-like boar at yung kay Marcus Mars na mapormang dragon-like bird. Tumakbo ng napakabilis si Venus Joro at nag-transform sa hybrid form niya. Nilabas niya ang espada niya at in-slash ang mga pasifista isa-isa ng sobrang bilis. May freezing effect ang slashes niya at sa isang iglap nakalahati niya ang total numbers ng mga pasifista. Na-paralyze niya ang mga ito at na-short circuit. Also, mukhang black sword yung gamit niya. Not sure kung napa-evolve niya ito bilang Black Blade tulad ni Mihawk at Ryuma, or baka naman haki effect lang to. Next is si Marcus Mars. Lumipad siya sa ere. Kitang-kita natin yung awesome design niya. At inatake niya ang barrier. Hindi pa tayo sure kung nakalusot siya or hindi. Pero most likely, makakapasok din siya sa barrier sooner or later. Tingin ko, mission niya is pigilan ang transmission message ni Vegapunk. Pinakahuli, si Jupiter, giant sandworm. Nagdig siya sa ilalim ng lupa habang naglalaban si Luffy at Saturn. Then nag-pop up siya sa ilalim ni Luffy at nilunok ito. Pero hindi nagtagal ito dahil hinati ni Brogy at Dory ang ulo ni Jupiter at nakatakas si Luffy. Kahit na ganon, tingin ko buhay pa rin si Jupiter. Malakas kasing regeneration na pinakita ni Saturn. So may impression ako na ganun din lahat ng ibang Gorosei. Awesome interaction at ang gandang showcase ng abilities ng mga Gorosei ang nangyari. Sana next chapter makita din natin si Warcury na lumaban. Zoro versus Lucci. Isa to sa mga cool part ng chapters. Ang conclusion ng laban ni Zoro at Lucci. Nakita na ni Jinbei si Zoro. Kalaban pa rin nito si Lucci at mukhang
napalipad ni Lucci ang isa sa mga espada ni Zoro sa ere. Kausap ni Jinbei si Sanji sa isang communication device at sinabi nito na, "Ano ba yan? Hindi pa tapos si Zoro. Pabigat naman." Narinig ito ni Zoro at naggalit siya ng sobra. Na-trigger ata, gumamit si Lucci ng spotted handgun. Pero madali lang iniwasan ni Zoro ang mga ito. Sinalo niya ang espada na tumalsik kanina at gumamit ng 3-sword style hahaba hunt. Delete. KO si Lucci. Okay, so finally natalo na rin ni Zoro si Lucci. For me, naging challenge din to kay Zoro. Kasi may mga times na mukhang nahihirapan siya at napapagod din sa laban na to. Pero hindi naman sobra tulad ng laban niya kay King. Para sa akin, siguro 75 to 80% niya ang ginamit dito. Hindi super serious o na-push talaga, pero enough challenge na rin. Hindi pa kasi niyan labas yung bandana niya eh. Yun yung indicator na nagseseryoso na talaga si Zoro usually. Nonetheless, good fight pa rin, pero no match si Lucci kay Zoro. Overall, sobrang gandang chapter. Simula una hanggang huli, non-stop action and amazing moments. Major highlight yung revelation ng Zoan form ng mga Gorosei para sa akin. Intimidating at gusto ko lahat ng design nila. Sobrang impressive ng pinakitang speed at ability ni Dinos Zoro. Interesado tuloy ako makita kung maglalaban ba sila ni Zoro at some point. Magiging exciting yun. So yun, maraming salamat sa pakikinig at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Kita-kita ulit tayo sa next video.